Napakadelikado ng Pilipinas. Ang mga salitang lumabas sa labi ni Armand Collins ay umalingaw-ngaw sa buong malaking bulwagan ng pagpupulong sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Lahat ng mata ay napako, tila pinigil ng isang malaking martilyo pagkarinig sa matatalim na salitang ito. Ang babaeng nagsalita ay isang Amerikanang bilyonaryo na itinuturing ng Forbes bilang isa sa top 5 sa mundo. Nakatayo siya sa marangyang podium nang may mapagmataas na tindig, nakasuot ng isang eleganteng puting suit na sumasalamin sa ilaw, ngunit ang unang pahayag niya ay agad nagdulot ng nakakabinging katahimikan. Isang sandali ng matinding pagkaasiwa ang bumalot bago ito napalitan ng malakas na bulungan. Maraming Pilipinong negosyante ang nagtinginan ng may pagkagulat habang ang mga internasyonal na fotograpo ay walang tigil sa pagpindot ng shutter upang itala ang sandaling iyon, kung saan ang simpleng pangungusap ng isang babae ay umuga sa dangal ng buong bansa. Pagkatapos ng pagpupulong, ang balita tungkol sa pahayag ni Armand ay naging malaking headline sa media sa Pilipinas at sa buong mundo. Amerikanang bilyonaryo, minamaliit ang Pilipinas. Ang matatapang na headline ay nagkalat sa social media. Milyon-milyong Pilipino ang nagpahayag ng galit at pagkasuklam. May nagkomento ng matindi, may nagpost ng larawan ng bandila ng Pilipinas, kasabay ng mga salita na nagtatanggol sa karangalan ng kanilang bayan. Tila nag-aalab ang buong siyudad dahil sa galit, at maging sa hanay ng mga dumalo sa pagpupulong, hindi pa rin tumitigil ang usapan. Nang gabing iyon, tinanggihan ni Armand ang marangyang hapunan na inihanda ng mga organizer. Pinili niyang maglakad ng nag-iisa sa gitna ng Maynila na puno ng ilaw at ingay ng mga tao. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting shirt, jeans at isang manipis na blazer. Kadalasan, ang buhay niya ay napapalibutan ng mga marangyang conference room at makinang na limusin. Ngunit ngayon, gusto niyang maramdaman ang siyudad sa sarili niyang mga paa. Naglakad si Armand sa kalsada ng Ayala Avenue sa Makati na puno ng mga naglalakad at nagliliwanag na tindahan. Ngunit habang lumalayo siya sa sentro ng lungsod, unti-unting humina ang musika at ingay. Napalitan ito ng madilim at makikitid na mga eskinita kung saan ang mga ilaw kalye ay kumukurap-kurap. Sandali siyang tumigil, tiningnan ang malabong ilaw at pagkatapos ay napalingon sa papalapit na mga yabag. Biglang, 4 na lalaki na may malakas na amoy ng alak ang lumabas mula sa dilim. Ang kanilang mga mata ay puno ng agresibong pagnanasa. Pinalibutan nila siya na parang mga lobo na nakakita ng biktima. Isa sa kanila ang nagsalita ng pautal-utal na Ingles. "Hey lady, bakit ka nag-iisa?" Umalingaw-ngaw ang mapang-uyam na tawa. Umurong ng bahagya si Armand at mahigpit na hinawakan ang kanyang handbag. Ang puso niya ay kumabog ng malakas na hindi niya kailanman naranasan. Isa sa kanila ang nag-abot ng kamay patungo sa kaniyang Hermes bag. Ang tingin nito ay malamig na tila magnanakaw ng isang mahalagang bagay sa susunod na segundo, ngunit bago pa lumala ang lahat, isang malalim at matibay na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng eskinita, "Palayain niyo siya." Biglang natigilan ang grupo ng mga lasing na lalaki at mabilis silang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa dilim, lumitaw ang isang matangkad na lalaki, may kulay kayumanggi ang balat at matatalim ang mata. Ang simpleng madilim na t-shirt at kupas na cargo pants ay nagpatingkad sa kaniyang presensya. Ang bawat hakbang niya ay matibay at matatag. Ang ingay ng sapatos niya sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa bawat pagyapak. Ang binata ay si Rafael, isang opisyal ng Scout Ranger ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na ang buhay ay nakatuon sa pagsasanay at pagtatanggol sa mga tao. Ang unang lasing na lalaki ay sumugod sa kaniya ng buong lakas. Ngunit si Rafael ay bahagya lamang umikot at ginamit ang kaniyang braso upang itulak ito palayo hanggang sa matumba ito na parang isang sako ng bigas. Ang pangalawa ay hindi pa nakakabawi ng balanse nang yumuko siya at sumuntok ng diretsyo sa tiyan nito. Ang hangin ay kumawala kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa sahig. Nagtinginan ang dalawa pang lalaki bago nagmura at tumakas patungo sa kadiliman. Nakatayo si Armand ng tahimik. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok at nanginginig ang kaniyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Tinitigan niya ang estranghero na nagligtas sa kaniya nang may matinding pagkagulat. Lumingon ito sa kaniya. Ang kaniyang mga mata ay kalmado, walang bakas ng pagyayabang o pag-asam ng pasasalamat. Mayroon lamang siyang maikli ngunit matibay na sinabi, "Ligtas na kayo, umalis na kayo. Delikado dito."
Mabilis siyang tumalikod at lumakad palayo. Ang matangkad niyang figura ay unti-unting naglaho sa eskinita na may malabong ilaw. Iniwan si Armand na nakatayo ng tuliro sa gitna ng katahimikan. Gusto niyang tawagin siya, tanungin ang kaniyang pangalan, ngunit walang boses na lumabas sa kaniyang lalamunan, tila ang ilang sandali ay nawala na. Mabilis na tumakbo si Armand palabas ng eskinita, sumakay ng taxi pabalik sa Marangyang Hotel sa tabi ng Manila Bay, ngunit sa buong biyahe, ang larawan ng kalmadong mukha at matitibay na mata ng binata ay umikot sa kaniyang isip na parang isang tatak na hindi mabubura. Umupo siya sa tabi ng bintana ng kaniyang suite sa matataas na palapag, nakatingin sa Manila Bay na nagpapakita ng kumikinang na mga ilaw habang humihigop ng red wine. Ngunit ang pait ay hindi lasa ng wine, kundi ang pagkalito sa kaniyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Armand na siya ay tunay na mahina. Ang buhay na dati puno ng kontrol at madiskarteng pagpaplano sa mundo ng negosyo ay nayanig dahil sa isang maliit na insidente sa isang madilim na eskinita ng Maynila, ngunit ang mas nagpayanig sa kaniya kaysa sa takot ay ang pag-uugali ng Pilipinong nagligtas sa kaniya. Walang pagyayabang, walang paghingi, nagligtas lamang at umalis na tila normal na tungkulin lang ang lahat. Ang pagdududa ay nagsimulang mamuo sa kaniyang isip. Sino siya? Bakit siya mayroong ganoong lakas at kumpiyansa? At bakit ang kaniyang simpleng kilos ay nayanig ang paniniwala na mayroon siya sa buong buhay niya? Sa gitna ng gabing iyon sa Maynila, naramdaman ni Armand na ang gabing ito ay hindi lamang nagbago ng isang panandaliang damdamin, kundi nagpasimula ng isang bagay na magdadala sa kaniya sa isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay na magpapabago sa kahulugan ng salitang napakadelikado ng Pilipinas magpakailanman. Kinaumagahan, sumikat ang araw sa Maynila sa pamamagitan ng kurtina ng Marangyang Suite sa tabi ng Manila Bay. Nagising si Armand Collins na may kakaibang pakiramdam. Ang kaniyang puso ay nanginginig pa rin mula sa insidente kagabi. Ang larawan ng binata na lumabas mula sa dilim ng may malamig na tingin at matatag na tindig ay nanatiling nakaukit sa kaniyang alaala. Hindi niya alam kung sino siya, ngunit ang pagdududa na iyon ay mas malinaw kaysa sa takot na kaniyang naranasan. Pinili ni Armand na umalis sa hotel nang walang sinasabihan. Nagsuot siya ng cap, sunglasses, at isang simpleng puting shirt. Naglakad siya sa maliliit na kalye na nagkokonekta sa mga market at mga lugar na maraming tao. Gusto niyang maramdaman ang Maynila sa paraan na nabubuhay ang mga lokal, hindi lamang ang mararangyang ilaw sa mga 5-star hotel o mga business conference. Ang ingay ng sandok na tumatama sa kawali ay umalingaw-ngaw mula sa isang karinderya sa gilid ng kalsada. Ang amoy ng adobo at bawang ay bumalot sa paligid. Nagpabagal ng lakad si Armand. Nagmatiyag sa paligid at bigla siyang natigilan sa paningin ng isang lalaki na nakaupo sa isang lumang kapihan sa gilid ng kalsada. Ang kahoy na mesa at upuan ay kintab na kintab kahit na may mga bitak na dala ng panahon. Nakaupo siya, nakayuko, nagbabasa ng isang asul na libro. Ang kaniyang mukha ay kalmado, ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa kaniyang maikling buhok na nagpapakinang dito. Tumigil si Armand sa kabilang panig ng kalsada. Ang puso niya ay kumabog ng malakas ng walang dahilan. Ang larawan ay perpekto. Siya ang lalaki na nagligtas sa kaniya kagabi. Siya si Rafael. Tumawid siya sa kalsada nang hindi niya namamalayan na parang may hindi nakikitang puwersa ang humihila sa kaniya. Ang upuan sa tapat ay dahan-dahang hinila. Umupo si Armand. Ang ingay ng pagkaladkad ng upuan sa sahig ay nagpalingon kay Rafael. Ang kaniyang mga mata ay may bakas ng pagtataka sa isang iglap bago ito napalitan ng isang kalmadong ngiti. Sa palagay ko hindi mo pa rin mahanap ang daan pabalik sa hotel, tama? Ang malinaw at matatas na Ingles ay lumabas, nagpatawa ng mahina kay Armand. Agad na nawala ang tensiyon sa kaniyang isip. Hindi niya tinanong ang pangalan niya, hindi rin siya nagtanong kung bakit siya nakaupo doon. Lumingon lamang siya at sinabihan ang waiter na magdala ng mainit na barako at inilagay sa harap ni Armand. Ang amoy ng matapang na kape ay umangat. Kinuha ni Armand ang tasa at humigop. Ang lasa ay masyadong mapait para sa kaniyang nakasanayan mula sa cappuccino sa New York, ngunit sa kapaitan na iyon ay mayroong isang uri ng charm na nagpapahintulot sa kaniya na ayaw niyang ilapag ang tasa. Ikinuwento ni Rafael ang kaniyang buhay ng simple. Ikinuwento niya na noong bata siya, naipadala siya sa Mindanao para maglingkod.
Ang mga gabi na malamig ang hangin hanggang sa maging usok ang hininga. Ang ingay ng putok ng baril mula sa kagubatan na nagpapabilis ng tibok ng puso tulad ng sinuman. Ngunit ang mas nakaukit sa kaniya ay ang larawan ng mga residente na kailangang tumakas sa kalamidad, ang paglusong sa malakas na agos ng tubig upang gumawa ng tulay na lubid para makatawid ang mga estudyante papunta sa paaralan o ang pag-aalalay sa mga bata mula sa binahang bahay. Tahimik na nakikinig si Armand. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa mga labi na nagsasalita ng may katatagan ng walang pagyayabang. Ang kaniyang mga kwento ay hindi pagyayabang ng katapangan, kundi ang tunay na buhay na puno ng tungkulin at pagsasakripisyo. Ang bawat salita niya ay parang martilyo na dahan-dahang tumatama sa baluti ng pagmamataas na bumalot kay Armand sa lahat ng oras. Nang magsimulang maging abala ang kapihan dahil sa mga taong humihinto upang magkape bago magsimula ang kanilang trabaho, napagtanto lamang ni Armand na hindi pa niya alam ang pangalan niya. Dahan-dahan siyang nagtanong. Simpleng sumagot siya, "Ako si Rafael." Walang title, walang posisyon, walang anumang deskripsyon. Isang maikli ngunit makapangyarihang pangalan na mas may impact kaysa sa titulong CEO na kaniyang naririnig sa buong buhay niya. Bumalik si Armand sa hotel ng umaga na iyon na may hindi pamilyar na pakiramdam. Ang kaniyang mga saloobin ay umikot sa kalmadong ngiti, malalim na mata, at ang mga kwento na kaniyang narinig. Ang kaniyang mundo ay umikot sa mga numero, kita, at bilyon-bilyong halaga ng kontrata, ngunit ngayon, ito ay umikot sa maliliit na kwento tungkol sa mga tao, init, at pagsasakripisyo. Nang gabing iyon, habang ang Maynila ay hindi pa natutulog, nakaupo si Armand sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw kalye at sa ingay ng ferry na dumadaan sa Manila Bay. Ang kaniyang isip ay hindi na tungkol sa mga numero o email mula sa mga investor, kundi ang mukha ng binata na hindi kailangang gumamit ng maraming salita upang mayanig ang kaniyang puso. Hindi niya alam na ang pag-inom ng tasa ng kape na iyon ay ang pagbubukas ng isang bagong pintuan sa isang paglalakbay na hindi niya inakala na matatagpuan niya isang pintuan na magdadala sa kaniya palayo sa mundo ng pagmamataas. At kita patungo sa mundo na puno ng kahulugan ng salitang tao, at ito ay simula pa lamang ng buong kwento. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap si Armand ng maikling mensahe mula kay Rafael. Ang mensahe ay walang mahabang paliwanag, mayroon lamang coordinates at oras ng pagkikita. Paulit-ulit niya itong binasa. Ang pag-aalinlangan ay umikot pa rin sa kaniyang isip, ngunit mayroong isang uri ng puwersa na humila sa kaniya upang magdesisyon na pumunta sa lugar ng pagkikita na parang may nagtutulak sa kaniya. Nang makarating siya sa lugar ng pagkikita, isang army jeep na kulay berde ang nakaparada na, nakasuot si Rafael ng simpleng long-sleeve shirt at cargo pants. Ang kaniyang cap ay nakatakip sa kaniyang matatalim na mata. Sumakay si Armand nang hindi nagtatanong ng marami. Dahan-dahang umalis ang sasakyan sa Maynila. Iniiwan ang kaguluhan ng malaking syudad. Ang kalsada ay humahaba, nagdadala sa kanila patungo sa mga bukirin at kabundukan na nagsisimulang lumitaw sa malayo. Ang hangin ay humihip sa bintana. Ang amoy ng damo at basa na lupa pagkatapos ng ulan ay nagpadama sa kaniya na parang nagbubukas siya ng pintuan sa isang bagong mundo. Ilang oras ang lumipas, at sa wakas, nakarating sila sa isang maliit na military camp sa gitna ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang mga lumang kahoy at sementong gusali ay nakahanay sa gitna ng malalaking puno. Ang ingay ng mga ibon ay sumasaliw sa sigaw ng mga sundalo na nagsasanay sa malaking patag. Lahat ng mata na nakatingin kay Armand ay puno ng kabaitan at paggalang kay Rafael. Inanyayahan si Armand na makisalo sa isang simpleng tanghalian, mainit na kanin, adobo, sinigang na hipon at pritong isda. Nakasanayan na niya ang mga mesa na puno ng mamahaling wine at kintab na pilak, ngunit ang kapaligiran na ito ay nagbigay ng pakiramdam ng init na parang nasa gitna siya ng pamilya. Hindi siya bihasa sa paggamit ng chopsticks, ngunit ang lasa ng pagkain ay nagpalambot sa kaniyang puso. Ito ay hindi karangyaan, kundi ang katapatan na nakapaloob sa bawat kagat. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Rafael upang panoorin ang pagsasanay ng mga sundalo. Nag-iensayo sila ng arnis, eskrima, ang matitibay na galaw at malakas na sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong patag. Tinitigan ni Armand ang tanawin ng may pananabik. Ang larawan ni Rafael kagabi,
na nagligtas sa kaniya sa madilim na eskinita ay sariwa pa. At ngayon, nakikita niya siya sa ibang papel, isang lider na puno ng lakas at habag. Naglakad siya upang suriin ang pila, nagtutuwid sa kilos ng kaniyang mga tauhan ng may ngiti at walang tigil na pagbibigay inspirasyon. Nang hapon na, inanyayahan siya ni Rafael na pumunta sa gilid ng isang maliit na ilog na dumadaan sa likod ng camp. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumama sa ibabaw ng tubig na kumikinang. Ang ingay ng agos ng tubig ay malinaw sa katahimikan ng bundok. Nakatayo silang dalawa ng magkatabi ng matagal nang hindi nagsasalita, hanggang sa nagsalita si Rafael. Hindi perpekto ang Pilipinas, ma'am, ngunit wala namang lugar sa mundong ito na perpekto. Ang tunay na kahulugan ay kung paano tayo nabubuhay sa lupain na ito. Hinarap siya ni Armand. Marami na siyang narinig na mga salita na parang advertisement. Ngunit ang pangungusap na ito ay hindi catchphrase, kundi ang tunay na katotohanan na nagmula sa puso ng isang taong nabubuhay doon. Ito ay umantig sa kaniyang kaluluwa sa paraang hindi kailanman nagawa ng mga numero sa mga economic report. Tumayo siyang tahimik. Pakiramdam niya ay mayroong isang bagay sa loob niya na nayayanig. Ang matigas na baluti ng pagmamataas ay nagsimulang gumuho ng paunti-unti. Ang larawan ng ngiti ng mga sundalo na nag-eensayo ng arnis, ang tawa sa simpleng mesa ng pagkain, at ang simpleng salita ni Rafael ay nagsama-sama upang maging isang puwersa na nagpamalas kay Armand ng isang pananaw sa Pilipinas na hindi niya inakala na makikita niya. Nang gabing iyon, nang bumalik siya sa maliit na quarters malapit sa camp, tiningnan ni Armand ang kalangitan na puno ng mga bituin. Naisip niya ang mga bagay na kaniyang naranasan sa buong araw. Ang kabaitan ng mga tao, ang katatagan ng mga sundalo, at ang maikling pangungusap na tila nakaukit sa kaniyang puso. Ang kahulugan ay nasa kung paano tayo nabubuhay. Ito ang unang gabi na inilapag niya ang kaniyang telepono. Hindi sinuri ang email mula sa board at hinayaan ang sarili na tumingala sa mga bituin ng payapa. Hindi alam ni Armand na ang paghakbang sa military camp sa gitna ng Sierra Madre ngayon ay hindi lamang isang paglalakbay upang makita ang buhay ng mga Pilipino, kundi isang paglalakbay patungo sa kaniyang sariling puso upang hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay. Kinabukasan, nalubog pa rin si Armand Collins sa mga iniisip na hindi niya maalis. Ngunit bago siya makahanap ng sagot, inanyayahan siya ni Rafael na sumama sa kaniya sa isang maliit na barangay sa bundok. Simpleng sinabi niya, malakas ang ulan kagabi. May baha at landslide sa barangay sa tabi ng ilog. Kailangan nating tumulong. Ang mga salitang iyon ay tila simple, ngunit ang tingin ni Rafael ay nagpadama kay Armand na hindi ito isang maliit na bagay. Ang lumang jeep ay umandar sa paikot-ikot na dirt road, dumaan sa kagubatan at berdeng bukirin na bagong hugasan ng tubig ulan. Tiningnan ni Armand ang paligid nang may halo-halong damdamin. Nang makarating sila sa destinasyon, ang nakita niya ay nagpatigil sa kaniyang paghinga. Maraming kahoy na bahay ang natumba dahil sa tubig. Ang pangunahing daan ay natabunan ng putik. Ang mga bata at matatanda ay nakaupo ng magkakasama sa barangay hall. Ang luha at takot ay sumasalamin sa mga mata ng lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Rafael. Bumababa siya sa sasakyan at nagsimulang magbigay ng utos ng malakas ngunit matatag. Ang mga sundalo na kasama niya ay mabilis na nagkalat. Ang ilan ay tumulong sa pagbubuhat ng sako ng buhangin upang harangan ang tubig. Ang ilan ay lumusong upang hilahin ang mga kahoy na nakaharang sa daloy ng tubig. Nakatayo si Armand, pinapanood ang tanawin na parang isang eksena sa pelikula. Ngunit sa pagkakataong ito ay tunay na nasa harapan niya. Umiyak ang isang maliit na bata nang ang kaniyang ina ay naiwan sa kabilang panig ng ilog na malakas ang agos. Napalunok si Armand. Lumingon siya kay Rafael. Hindi siya nag-alinlangan kahit isang segundo. Mabilis siyang nagtali ng lubid sa kaniyang baywang at lumusong sa malamig na tubig. Ang kaniyang katawan ay umuukit pasulong upang salubungin ang malakas na agos. Sa bawat hakbang, mahigpit na nakahawak si Armand. Ang kaniyang puso ay wala sa ritmo, pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Ang mga tao ay nanood ng nagpipigil ng hininga. Ngunit sa wakas, nakarating si Rafael sa kabilang panig. Inalayan niya ang babae at inuwi sa pamamagitan ng lubid. Agad na umalingaw-ngaw ang hiyawan nang ang kanilang mga paa ay tumapak sa ligtas na lupa. Tumakbo ang bata at niyakap ng mahigpit ang kaniyang ina. Umiyak siya.
Tiningnan ni Armand ang tanawin na iyon at naramdaman niya na mayroong isang bagay sa kaniyang puso na napukaw ng malakas. Nang humupa ang sitwasyon, nagdala ang mga residente ng mainit na lugaw para sa lahat. Umupo si Armand sa isang lumang banig sa tabi ng isang matandang babae. Kinuha niya ang mangkok ng lugaw at humigop. Ang amoy ng bigas na may halong hiniwang sibuyas ay nagpadama sa kaniya na maiiyak ng hindi niya namamalayan. Dahan-dahang hinawakan ng matandang babae ang kaniyang kamay at sinabi sa mabagal na Filipino, "Salamat, iha, at hindi ka natakot sa hirap at tinulungan mo kami." Isinalin ito ni Rafael, ngunit kahit ang ekspresyon at ang banayad na hipo, naintindihan ni Armand ang kahulugan ng walang paliwanag. Lumingon siya kay Rafael muli. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito tingin ng paghanga, kundi ang pag-unawa sa isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Sa buong buhay niya, nakasanayan na niya ang pagbibigay ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng bank account ang pagpirma sa check upang makalikha ng magandang imahe, ngunit dito, sa liblib na barangay na ito, nakita niya ang tunay na halaga ng pagtulot sa sarili mong mga kamay. Nakita niya ang luha ng muling pagkikita ng mag-ina at ang maliliit na ngiti na napalitan ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa likod ng bundok, nakaupo si Armand sa likod ng jeep, nakatingin sa mga ilaw mula sa mga bahay na dahan-dahang nagliliwanag sa dilim. Ang tawa ng mga residente na hinaluan ng ingay ng mga kuliglig ay umalingaw-ngaw. Dahan-dahan siyang nagsalita kay Rafael, "Kagabi, sinabi ko na napakadelikado ng Pilipinas. Pero ngayon, nagsisimula na akong malaman na ang talagang nakakatakot ay ang puso na nagsasara sa sarili nito mula sa katotohanan." Lumingon si Rafael at ngumiti ng bahagya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang ngiti na iyon ay mas nagliwanag kaysa sa anumang ilaw sa lambak ng gabing iyon, at sa puso ni Armand Collins, nagsimula ang isang malaking pagbabago. Hindi na siya makakabalik sa dating siya. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik mula sa binagyo, binahang barangay, tahimik na nakaupo si Armand Collins sa kaniyang hotel suite sa tabi ng Manila Bay. Ang mga ilaw mula sa matataas na gusali ay sumasalamin sa tubig na kumikinang, ngunit ang kaniyang puso ay mabigat. Ang telepono sa mesa ay walang tigil sa pag-vibrate. Nang sagutin niya, narinig niya ang boses ng kaniyang assistant mula sa Amerika na nagsasalita ng may pagmamadali. "Armand, nakatanggap kami ng balita na nagdesisyon ang aming business partner mula sa US na umatras sa kontrata na pipirmahan sa Singapore. Hindi sila sigurado dahil sa sinabi mo sa Maynila sa conference." Naramdaman ni Armand na tila tumigil ang buong mundo. Sinubukan niyang tumawag pabalik upang magpaliwanag, ngunit sa bawat pagkakataon, nakatanggap siya ng maikling sagot, "Kailangan naming mag-isip muli." Ang salitang mag-isip muli ay ang pintuan na isinasara sa harap niya. Ang halaga ng kontrata na daan-daang milyong dolyar ay nawawala sa harapan niya. Ang reputasyon na kaniyang binuo ng higit sa isang dekada ay sinisira dahil sa isang pangungusap lamang na kaniyang sinabi. Bumagsak siya sa upuan. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig at halos hindi niya mahawakan ang telepono. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Armand na siya ay masyadong mahina upang kontrolin ang lahat. Nang sandaling iyon, ang kaniyang telepono ay nagliliwanag muli. Isang maikling mensahe mula sa isang number na hindi pamilyar ngunit pamilyar. "Kung kailangan mo ng tulong, malapit ako sa hotel." Maikli ang mensahe, ngunit agad niyang nalaman na ito ay si Rafael. Hindi pa lumipas ang 15 minuto, bumaba si Armand sa lobby at nakita si Rafael na naghihintay. Ganon pa rin siya, simpleng t-shirt, kalmadong mata. Ngunit nang ikuwento niya ang nangyari, ang boses niya ay nanginginig sa paraan na hindi kailanman nangyari dati. Tahimik na nakinig si Rafael bago nagtanong lamang, "Hihintayin mo bang gumuho ang lahat o susubukan mong gumawa ng isang bagay?" Tiningnan siya ni Armand nang hindi niya naintindihan, ngunit sa huli ay tumango siya. Wala na siyang mawawala. Dinala siya ni Rafael sa isang biyahe sa lumang bahagi ng Maynila. Ang malabong ilaw kalye ay tumagos sa bintana na parang anino ng nakaraan. Nagpark sila sa isang maliit na karinderya na bukas pa rin sa gabi. Nang pumasok si Armand, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki at babae, halos 10, na nakaupo sa paligid ng lumang kahoy na mesa. Ang mga dokumento at laptop ay nakakalat sa mesa. Ipinakilala siya ni Rafael sa isang maikling pangungusap. "Ito ang mga kaibigan ko, mga may-ari ng maliliit na negosyo sa Maynila. Gusto kanilang tulungan." Nagulat si Armand.
Nakasanayan na niya ang mga business negotiation sa mararangyang mesa na may mamahaling linen, malamig na champagne sa crystal glass. Ngunit dito, ito ay isang karinderya sa gilid ng kalsada, isang kahoy na mesa na may mantsa ng patis at sili. Ngunit ang nakita niya ay ang kumikinang na mata ng grupong ito, puno ng lakas at determinasyon. Ang isa sa kanila ay nagbukas ng laptop, nagpakita ng istatistika ng ekonomiya at mga pagkakataon sa market ng Pilipinas. Ang isa ay nagpakita ng paglago ng mga lokal na startup. Nagtulungan sila na gumawa ng isang bagong dokumento upang ipadala sa mga partner ni Ironman sa US bilang patunay na ang Pilipinas ay hindi nakakatakot tulad ng kaniyang sinabi, kundi puno ng potensyal at mga pagkakataon. Nakikinig si Ironman nang nanginginig ang puso. Hindi niya maiwasang magtanong, "Bakit niyo ako gustong tulungan? Ako ang nagsalita ng masama tungkol sa inyong bansa." Ngumiti ang babaeng may-ari ng maliit na negosyo at dahan-dahang nagsalita sa Pilipinas. "Kapag nakita naming bumagsak ang isang tao, iaangat muna namin bago namin tanungin kung bakit siya nadapa." Ang pangungusap na iyon ay parang martilyo na tumama sa matigas na baluti sa puso ni Ironman muli. Ang luha ay namuo nang hindi niya namalayan. Hindi niya kailanman nakita ang sinumang handang tumulong sa kaniya kahit na siya ang minamaliit. Sa buong gabi, nagtrabaho silang magkakasama. Sumulat si Armand ng isang bagong email gamit ang tono na hindi niya kailanman ginamit taos-puso, mapagpakumbaba at puno ng pagsisisi. Ipinaliwanag niya na dati, ginamit niya ang mata ng tagalabas upang magdesisyon, ngunit ngayon nakita niya ang Pilipinas mula sa puso ng mga tunay na tao. Kinaumagahan, pinindot ni Armand ang send sa email patungo sa mga partner sa US, kasama ang report na tinulungan ng mga bago niyang kaibigan na gawin. At pagkatapos ng ilang oras lamang, nakatanggap siya ng sagot pabalik. "Hindi kinansela ang kontrata, ngunit gusto naming marinig ang iyong karanasan sa Pilipinas ng mas detalyado." Binitawan ni Armand ang telepono. Tumulo ang luha niya. Tumingala siya kay Rafael at sa grupo ng mga negosyante na nakangiti sa paligid ng lumang kahoy na mesa. Ang kaniyang puso ay mas nanginginig kaysa noong nakipagkasundo siya sa bilyon-bilyong dolyar sa buhay niya. Nang gabing iyon, sa halip na mag-imbita ng marangyang hapunan upang magpasalamat, inanyayahan siya na kumain ng batchoy sa isang maliit na eskinita. Lahat ay tumawa ng malakas, masayang nag-uusap, at iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Armand na hindi lamang siya isang CEO o bilyonaryo mula sa ibang bansa, kundi isang kaibigan na nakaupo at nakikipagtatawanan sa isang lumang kahoy na mesa sa Maynila. At nang gabing iyon, naintindihan niya ng malalim na ang lakas ng Pilipinas ay hindi nasa mga numero, kundi nasa puso ng mga tao. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumagos sa mga lumang kahoy. Ang ingay ng hangin na tumatama sa yero ay umalingaw-ngaw na tila isang hudyat na paparating na ang malaking bagyo. Ang puso ng lahat sa bahay ay puno ng pag-aalala, na parang kidlat na kumikislap sa kalagitnaan ng kalangitan. Sa sandaling iyon, ang lahat sa paligid ay tila huminto, naiwan lamang ang ingay ng puso na mabilis na tumitibok sa parehong ritmo ng mga miyembro ng pamilya. Ang mga salitang inilabas ay parang kidlat sa kalagitnaan ng araw. Hindi lamang ito simpleng katotohanan, kundi isang katotohanan na handang sirain ang buhay at relasyon na matagal nang binuo. Ang ama na dating pinaniniwala ang haligi ng tahanan ay naging isang taong nagtatago ng madilim na lihim. Ang tiwala na parang gintong sinulid ay biglang naputol at hindi na madaling maikakabit muli. Lahat ng mata ay napalingon sa kaniya, na parang nagtatanong sa loob ng isip, "Totoo ba ito?" Ang ina na nakaupo sa sulok ng silid, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha at sakit. Sinubukan niyang pigilan ang kaniyang damdamin, ngunit ang nanginginig na labi at ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay ay malinaw na nagpapakita na siya ay nakikipaglaban sa sakit na halos hindi na niya kayang tiisin. Samantala, ang mga anak na nakaupo ng tahimik ay nagtinginan, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ang lahat ay tila guguho sa parehong oras. Ang katahimikan sa silid na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kulog. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Ang lahat ay parang nakatali sa isang hindi nakikitang kadena. Ang takot, galit at pagkabigo ay naghalo-halo hanggang sa naging mabigat ang kapaligiran at halos hindi na makahinga. At bigla, ang boses ng panganay na anak na lalaki na matagal nang nagpipigil ay sumabog.
Tumayo siya ng mabilis. Ang kaniyang boses ay nanginginig ngunit puno ng matinding galit. Bakit ginawa ito ni tatay? Alam mo ba kung gaano kalaki ang tiwala na nawala sa amin? Ang mga salitang iyon ay parang isang mabigat na martilyo na tumama sa gitna ng puso ng lahat. Ang katotohanan na walang sinuman ang gustong tanggapin ay sinabi ng walang pag-aalinlangan. Tumalikod ang ama, tila ayaw harapin ang nangyari. Ngunit walang saysay ang pagtakas dahil lahat ng mata ay nakapako sa kaniya na tila tutusukin ang kaniyang puso. Habang ang galit ay nagsisimulang sumiklab na parang bulkan, ang mahinang pag-iyak ng ina ay naging isang puwersa na nagpatigil sa lahat. Sinabi niya sa gitna ng luha, "Kahit masakit ang katotohanan, mas mabuti pa rin ito kaysa malinlang sa dilim. Kailangan nating harapin ito, hindi tumakas." Ang mga salitang iyon ay nagsimulang yumayanig sa kapaligiran na puno ng matinding galit na palitan ng katahimikan na hinaluan ng pag-iisip. Ang bunso na anak na babae na nakikinig sa lahat ng oras ay nagsalita sa nanginginig na boses. Nagtanong siya sa kaniyang ama, "Mayroon pa ba kaming matitirang paniniwalaan?" Ang tanong na ito ay hindi lamang simpleng tanong, kundi parang isang tabak na humiwa ng malalim sa puso ng ama. Ang bawat salita ay puno ng kawalan ng pag-asa at sakit. Ang sandaling iyon ay parang isang pagsubok sa pamilya. Ang pag-ibig, pagkakabuklod, at tiwala ay hinamon ng matindi. Kailangan nilang pumili kung magsasama-sama silang lalaban o hahayaan ang lihim at pagtataksil na sirain ang lahat ng binuo sa buong buhay nila. Ang matagal na katahimikan ay sisirain at ang susunod ay ang pinakamahalagang desisyon ng pamilyang ito. Ang malalim na paghinga ay sumabay sa mabigat na kapaligiran sa loob ng bahay. Ang katotohanan na inilantad ay nagpadama sa lahat na parang sila ay pinunit sa mga piraso, ngunit sa parehong oras, ito ay parang isang bagong simula na hindi inaasahan ng sinuman. Ang ama na nakaupo ng tahimik doon ay sa wakas ay itinaas ang kaniyang kamay upang punasan ang luha na hindi na niya kayang pigilan. Ang kaniyang mga mata na dating matigas ay naging mahina, na tila isang bundok na gumuho sa harap ng kaniyang asawa at mga anak. Sinabi niya sa mahina ngunit nanginginig na boses, "Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako mula sa simula. Humihingi ako ng tawad dahil nagdulot ako ng sakit sa inyong lahat." Ang pag-amin na ito ay hindi lamang simpleng salita, kundi ang pagtanggap ng pagkatalo ng isang taong dating nakatayo sa isang mataas na tore. Ang katahimikan ay bumalot sa buong silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan na puno ng galit, kundi katahimikan na kung saan lahat ay nakikipaglaban sa kanilang sariling puso. Ang ina na matagal nang nakayuko ay tumingala, ang luha ay umaagos. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Sinabi lamang niya, "Kung magsisimula tayong muli, huwag mo lang sabihin ang mga pangako kundi kumilos ka ng totoo." Ang pangungusap na ito ay parang isang maliit na ilaw na sumikat sa madilim na silid. Ang anak na lalaki na mahigpit na nakahawak sa kaniyang mga kamay sa lahat ng oras ay dahan-dahang nag-relax. Ang galit na dating mainit ay nagsimulang maging isang kislap ng pag-asa. Lumingon siya sa kaniyang ama, nang may tingin na kahit hindi pa nawawala ang pagkabigo, mayroon pa ring maliit na espasyo para sa isang bagong pagkakataon. Ang bunso na anak na babae na umiiyak sa buong gabi ay lumapit at tumigil sa tabi ng kaniyang ina, mahigpit na hinawakan ang kamay nito bago tumingala sa kaniyang ama. Dahan-dahan ngunit malinaw siyang nagsalita. "Kung totoo pa rin tayong isang pamilya, kailangan nating lampasan ito." Ang mga salitang iyon ay parang isang tulay na nagdudugtong sa malalim na bangin ng pagkakawatak-watak. Ang kapaligiran ay nagsimulang magbago mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-aalinlangan, at mula sa pag-aalinlangan ay dahan-dahang naging isang kapangyarihan na mahirap ipaliwanag. Yumuko ang ama ng lumuluha. Ang nanginginig na boses niya ay humingi ng tawad sa lahat, kahit na alam niyang hindi ito madali at maaaring tumagal ng mahabang panahon. Ngunit ang makita lamang siyang handang bumaba mula sa kaniyang pagmamataas ay nagpasimula sa paghilom ng puso na nawasak. Humugot ng malalim na hininga ang ina at tumango. Kahit may sakit pa rin sa kaniyang puso, ang pagpapatawad ay parang isang gamot na nagpapagaling sa sugat. Lumingon siya sa kaniyang mga anak at sinabi, "Hindi natin kakalimutan ang nangyari, ngunit hindi natin hahayaan na sirain pa nito ang ating pamilya." Ang deklarasyon na ito ay parang isang bagong simula na hinihintay ng lahat. Nang gabing iyon, ang pamilya na watak-watak ay tila nakaupo muli sa parehong mesa. Hindi dahil bumalik sa dati ang lahat,
kundi dahil pinili nilang gumawa ng bagong landas ng magkasama. Mayroon pa ring luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Ang kwentong ito ay isang malinaw na aral. Ang lihim ay maaaring magpawatak-watak sa pamilya, ngunit ang katotohanan at pagpapatawad ang makakapagpagaling sa sirang puso. Ang labas na mundo ay maaaring puno ng pagtataksil at sakit, ngunit sa huli, ang pamilya ay nananatiling pinakamatibay na kanlungan. Para sa sinumang humaharap sa problema sa pamilya, ang kwentong ito ay maaaring maging inspirasyon na huwag hayaan ang lihim at galit na sirain ang lahat ng inyong binuo. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang paglaya sa sarili mula sa pagkaalipin ng sakit upang umusad sa mas maliwanag na hinaharap. At kung sa tingin mo ay mahalaga ang aral na ito, huwag kalimutang pindutin ang follow, share, at comment upang ibahagi ang iyong mga saloobin. Ang ating pamilya ay maaaring hindi perpekto, ngunit ang paglalakad ng magkasama ng may matatag at tapat na puso ay sapat na upang maging mas makabuluhan ang buhay kaysa dati. Ang gabing iyon ay patuloy na bumabalot sa mga damdamin na mahirap ipaliwanag. Pagkatapos na ang buong katotohanan ay nailabas, na parang kidlat na tumama sa gitna ng puso ng lahat, ngunit sa halip na sumunog hanggang sa maging abo, ito ay naging isang ilaw na nagbigay daan sa isang bagong simula. Ang ama ay tahimik na nakaupo sa lumang kahoy na upuan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi na niya maitago. Alam niya na ang ilang salita ng paghingi ng tawad ay hindi makakapawi sa mga pagkakamali na naipon sa loob ng maraming taon, ngunit handa siyang gamitin ang natitirang bahagi ng kaniyang buhay upang patunayan na ang pamilya pa rin ang pinakamahalaga sa kaniya. Ang ina na nasaktan at nagdala ng sakit sa loob ng mahabang panahon ay dahan-dahang nagbitiw sa kaniyang wall sa puso. Kahit may mga peklat pa, pinili niyang tumingin sa hinaharap sa halip na malunod sa nakaraan. Inabot niya ang kaniyang kamay at hinawakan ang kamay ng kaniyang mga anak. Sinasabi na ang sakit ay maaaring magpatumba sa atin, ngunit ang pag-ibig ang magpapabangon sa atin muli. Ang simpleng ngunit makapangyarihang salita na ito ay nagpagaan sa mabigat na kapaligiran, na parang isang malamig na hangin na humihip sa malawak na bukirin sa gabi. Ang anak na lalaki na dati puno ng galit at pagkabigo ay tumingin sa kaniyang ama ng may pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay yumuko siya ng may paggalang. Ito ay isang maliit na senyales na handa siyang magbigay ng isa pang pagkakataon. Kahit may pagdududa pa rin sa kaniyang puso, ang relasyon ay nagsimulang gumaling na parang isang puno na nabali ng bagyo, ngunit ang ugat ay nakatanim pa rin sa lupa, kaya maaari itong tumubo muli. Ang bunso na anak na babae na umiiyak sa buong gabi ay nagdesisyon na yakapin ang kaniyang ama. Kahit sandali lang, ang yakap na iyon ay puno ng matinding kapangyarihan. Ang kaniyang luha ay hindi lamang sakit, kundi luha ng pagpapatawad at paglaya. Mahigpit na niyakap ng ama ang kaniyang anak, na parang ayaw niya itong pakawalan muli. Ang bahay na dating tahimik at puno ng lamig ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na tawa. Kahit hindi pa malakas, sapat na ito upang kinabukasan, pagkatapos ng gabing puno ng katotohanan, ang pamilya na dati watak-watak ay nagkasama-sama muli sa kahoy na mesa ng pagkain na puno ng mga peklat ng panahon. Ang ingay ng kutsara na tumatama sa plato ay mahina, na tila isang simbolo ng isang bagong simula. Hindi pa rin malilimutan ng lahat ang sakit ng nakaraan, ngunit ang kapaligiran sa bahay ay hindi na pareho. Mayroong isang init na dahan-dahang pumapasok, pumapalit sa nakababahalang katahimikan na matagal nang pumipiga sa puso. Tahimik na tinitigan ng ama ang kaniyang mga anak. Ang mga mata na dating matigas dahil sa pagmamataas ay napuno ng lambing. Alam niya na mahaba pa ang daan upang patunayan ang sarili, ngunit ngayong umaga, nagdesisyon siyang magsimula sa isang maliit na bagay na hindi niya kailanman ginawa ang pagtimpla ng kape para sa kaniyang asawa at mga anak. Lahat ay nagulat sa tanawin na iyon. Ang damdamin na dating nasira ay nagsimulang gumaling sa pamamagitan ng maliliit ngunit taos-pusong kilos. Ang ina na matagal nang nagdala ng pagod ay hindi mapigilan ang pagluha sa tanawin na ito. Hindi siya nagsalita ng marami. Kinuha lamang niya ang tasa ng kape at humigop. Pagkatapos ay tumango ng bahagya. Ang tingin niya sa kaniyang asawa ngayon ay hindi na puno ng pagkamuhi tulad ng dati, kundi may bahid ng malalim na pag-asa na baka ang lahat ay maaaring bumalik sa dati kung lahat ay magseseryoso. Ang anak na lalaki na dating galit
at halos putulin na ang relasyon sa kaniyang ama ay nakaupo at tinitigan ang tanawin ng may pag-aalinlangan. Hindi niya madaling malimutan ang sugat sa kaniyang puso, ngunit sa parehong oras, naramdaman niya ang maliit na pagbabago na nangyayari sa harapan niya. Ito ay parang buto ng tiwala na inihulog sa lupa. Kahit hindi pa tumutubo, mayroon pa ring pagkakataon na lumago. Ang bunso na anak na babae ay tumawa ng mahina sa unang pagkakataon pagkatapos ng gabing puno ng luha. Sinabi niya sa lahat na baka ang kanilang bahay ay nagiging tunay na tahanan muli. Ang maikling pangungusap ng dalaga ay naging isang alon na nagpayanig sa puso ng lahat. Pagkatapos ng almusal, lumabas ang ama sa balkoni ng bahay. Tiningnan ang malawak na kalangitan na puno ng sikat ng araw sa umaga. Humugot siya ng malalim na hininga at sinabi sa sarili, "Mula ngayon, hindi ko nabibiguin ang pamilya ko." Ang boses na iyon ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan ng desisyon. Nang lumingon siya, nakita niya ang kaniyang asawa at mga anak na nakatingin. Walang sinuman ang pumalakpak o nagbigay ng papuri, ngunit ang mga ngiti at ang pagbabago ng tingin ay sapat na upang malaman niya na mayroon pa siyang pagkakataon na magbago. Ang bahay na ito ay maaaring hindi na babalik sa dati, ngunit pinili ng lahat na umusad ng magkasama na parang ilog na kahit naharangan ng bato, makakahanap pa rin ng daan patungo sa dagat. Ang kwento sa Kabanata 10 ay hindi isang pagtatapos, kundi ang pagbubukas ng pintuan sa isang bagong landas. Ang pamilya na dating watak-watak ay natuto na ang pag-ibig, katapatan at pagpapatawad ang pinakamahalagang susi upang muling magkaisa ang puso. At ang aral na ito ay hindi lamang para sa isang pamilya, kundi isang salamin na nagpapakita sa lahat na bawat bahay ay maaaring magkaroon ng isang bagong pagkakataon kung handa silang harapin ang katotohanan at umusad ng may pusong hindi sumusuko. Ilang linggo ang lumipas pagkatapos ng araw ng katotohanan sa lumang bahay. Hindi naging maayos ang lahat tulad ng pinangarap. Ang katahimikan ay nananatili sa ilang oras ng pagkain. Ang pag-aalinlangan ay sumasalamin pa rin sa mga mata ng anak na lalaki at ang luha ay namumuo pa rin sa mga mata ng ina kapag naaalala niya ang nakaraan na puno ng mga sugat. Ngunit ang malinaw na nagbago ay walang sinuman ang pumili na tumakas pa. Pinili ng lahat na harapin at umusad ng magkasama. Nagsimulang gumawa ng maliliit na bagay ang ama na hindi niya kailanman ginawa. Gumising siya ng mas maaga kaysa sa dati, nagwawalis sa bahay, nagdidilig ng halaman at tumutulong sa ina sa maliliit na gawain sa kusina. Ang larawan ng isang taong dating mapagmataas ay naging isang taong nagsisikap na matuto kung paano alagaan ang kaniyang pamilya sa sarili niyang mga kamay. Ang mga bagay na ito ay maaaring tila maliit, ngunit para sa ina at mga anak, ito ay senyales ng pagbabago na madaling makita. Isang gabi, habang nakaupo silang lahat sa balkoni ng bahay, ang mga ilaw mula sa kalsada ay sumikat. Nagdesisyon ang anak na lalaki na sabihin ng matagal na niyang dinadala sa kaniyang puso, "Tatay, hindi ko pa rin kayang magpatawad ng buo, ngunit gusto kong subukan na magsimula muli dahil ayaw kong maging puno pa ng puot ang bahay na ito." Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kapaligiran sa paligid. Lahat ay tahimik, ngunit sa katahimikan na iyon ay puno ng malalim na kahulugan. Inabot ng ina ang kaniyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ng ama at anak. Sinabi niya na ang mahalaga ay hindi kung makakalimutan natin o hindi, kundi kung maaari nating piliin na bumuo ng isang bagong hinaharap ng magkasama. Ang pangungusap na ito ay parang isang tulay na nagdudugtong sa pagkakawatak-watak muli. Ngumiti ang bunso na anak na babae habang lumuluha. Sinabi niya sa nanginginig na boses na, "Ang pamilya natin ay maaaring hindi perpekto, ngunit kung magkasama pa rin tayo, ito pa rin ang pinakamainit na tahanan." Ang inosente ngunit taos-pusong salita ng dalaga ay nagpadama sa ama na maiyak muli. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagsisisi at pag-asa. Nang gabing iyon, ang kalangitan sa itaas ng bahay ay puno ng maliwanag na mga bituin na parang simbolo na ang kadiliman sa kanilang puso ay pinapalitan ng ilaw ng pag-asa. Kailangan pa rin ng oras upang gumaling ang ina, ngunit nagsimula na ang bagong landas. Ang pamilyang ito ay hindi perpekto, ngunit ito ay isang pamilya na pinili na maghawak kamay sa gitna ng pagiging hindi perpekto at iyan ang tunay na kagandahan ng salitang pamilya. Nang ang buong kwento ay dumating sa kaniyang conclusion, nakita natin ng malinaw kung paano ang lihim at pagkakamali ay maaaring magpawatak-watak sa isang pamilya.
Ngunit ang mas malaki kaysa doon ay ang kapangyarihan ng pag-ibig, katapatan, at pagpapatawad na maaring magpagaling sa sirang puso. Kahit mananatili ang mga peklat, ang pagpili na harapin ang katotohanan at umusad ng magkasama ang nagpabalik sa kahulugan ng pamilya. Ang mahalagang aral na ibinibigay sa atin ng kwentong ito ay walang sinuman ang perpekto. Ang pagkakamali ay isang bagay na hindi maiiwasan ng bawat tao. Ngunit ang magtatakda ng ating halaga ay ang paraan kung paano tayo bumangon pagkatapos bumagsak. Ang lakas ng loob na umamin sa pagkakamali, ang determinasyon na magbago, at ang habag na handang magpatawad sa isa't isa, iyan ang susi na magdadala sa atin sa isang mas maliwanag na hinaharap. Sa lipunan ng Pilipinas na nagbibigay halaga sa pamilya, ang pagpapanatili ng bond na ito ang pinakamahalaga. Ang bahay ay maaaring hindi perpekto, ngunit kung puno ito ng pag-ibig at pag-unawa, sapat na ito upang maging isang matatag na kanlungan para sa lahat. At ito ang gusto naming iparating sa lahat ng mga manonood. Kung humaharap kayo sa problema o pagkakawatak-watak sa pamilya, huwag kalimutan na ang ilaw ng pag-asa ay nananatili pa rin. Kailangan lang nating maglakas loob na magbukas ng puso, maglakas loob na magpatawad, at maglakas loob na magsimula muli. Kung nakita ninyo ang halaga sa aral mula sa kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang follow, share, at comment upang ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang inspirasyon, kundi isang puwersa na magdudugtong sa ating lahat dahil sa huli, sino man tayo at nasaan man tayo, ang pamilya ang tunay na pundasyon ng buhay.